Hello po, magandang pagpapatuloy po ng ating pagbabasa. Nandito po ako sa Hebreo na, Kapitulo 8 na po tayo. Ito po'y sisikapin kung makabasa ako ng hanggang 10. Basahin ko lang po muna ng dire-diretso. At kung meron po tayong mga dito ay sasabihin natin, dire-diretsuhin ko po para makarami tayo. Yung kanina medyo maraming pang-aabala sa atin, kaya ito po diretsuhin ko po, Kaya muli po, Ama, Diyos, Ama sa langit, samahan mo po kaming muli sa pagpapatuloy ng pagbasa nitong Hebreo na Kapitulo 8. At nawa po'y matapos namin ito hanggang 10. Maibigay ko po sa kanila ang yung salita, mga batas mo, yung mga mensahe mo sa kanila, yung mga karunungan mula sa iyo para magamit po nila sa kanilang buhay sa araw-araw. Maraming pong salamat, Ama, sa pagbibigay mo sa amin ng oras at ganun din po sa lahat ng mga taong ipinapadala mo na makinig para sa iyong salita. Dahil ako po'y naniniwala bilang iyong tagabasa na ibinibigay mo po yung mga tao na siyang kailangang makarinig. Dahil yun po ang ayon sa iyong salita, ayon sa salita ng Panginoong Hesus na ang mga taong lumalapit sa Kanya ay ipinadadala mo po. So meaning, ikaw po, Ama, ang tumatawag sa kanila. Ikaw ang humihi po sa kanila para ipadala mo sa Panginoong Hesus upang maging Panginoon namin, ang aming Panginoong Hesus, at upang ang mga aral ng Panginoong Hesus na mula rin sa iyo na iniaral niya ay aming malaman at ng aming maisabuhay. Kaya po, Ama, maraming salamat. Muli po'y gabayan mo kami upang maliwanagan namin. Salamat po sa kapangyarihan, karunungan na ipinagkakaloob mo sa amin, ibinibigay mo sa amin sa laban namin sa kaaway na pilit na umiistorbo sa mundong ito, sa buhay namin dito sa mundong ito. Maraming salamat pong muli, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ipapatuloy na po namin ang aming nasimula na pagbasa kanina. Ngayon po itutuloy ko ang Kapitulo 8 at kung iyo pong loloobin na matapos po ito hanggang 10 ay maraming salamat po. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay tanging tinataas ko po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ito na po tayo sa Kapitulo 8. Si Hesus ang ating dakilang saserdote. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo'y may dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi itinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Ayun, yun po sinabi ko sa inyo kanina, binanggit ko sa inyo na yung Panginoon din pong binabanggit nito, itong binasa ko na to ay ang ating Diyos Ama sa langit. At ang ating dakilang saserdote ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po, tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kaya't kailangang ang ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog dito sa lupa. Hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit sapagkat nang itatayo na ni Moses ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito: gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Hesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti
sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Juda. Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel pagdating ng mga araw na iyon. Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila. At sila na may magiging bayan ko. Hindi na kakailanganing ituro ninuman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at ang anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ayun. Yan po, Kapitulo 8 po yan. 8:1 hanggang 13. Yan pong binasa ko. So, maliwanag po dito, ang mga nakasulat dito ay ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Na sinasaan na ang nagsasalita po dito ay ang ating Diyos, Ama sa langit. Na sinasabi po ng ating Diyos, Ama sa langit, na ang mga naging saserdote noon ay pinalitan niya. At ang pinalit niya, kasi kaya niya pinalitan yung mga saserdote noon dahil nga hindi natutupad o hindi nangyayari o hindi nagaganap yung mga sinabing kautusan. So ngayon, sinabi ng ating Ama na papalitan niya ang pagkasaserdote. Ayun na nga po, nangyari na nga po yun, di ba, ang ating Panginoong Hesukristo. Pero bago pa mangyari yun, naisulat na, ito nga yung binabasa ko ngayon. Kaya alam na po natin na yung mangyayari, ang ating Panginoong Hesukristo, bago pa lang noon ay nasabi na sa ating mga ninuno. Kaya bakit daw sila pinalitan yung mga saserdote noon? Dahil nga po hindi nasusunod, yung kumbaga hindi sila tumutupad. Pero ngayon, nung ang ating Panginoong Hesukristo na, at saka ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos. Ayun. So, totoo naman po yun eh. Di po ba marami tayong mga ninuno na alam nila yung mga kautusan? Kahit nga po mga taga-bundok, kahit kahit pasabihin mo na mga igurot, mga ita, o mga badyaw, o kung ano-ano pa man na nasa bundok, may kanya-kanya po sila, di bang hindi nyo napapansin yun? May kanya-kanya silang sinusunod. Kasi po yun, katulad ng sabi ng ating Diyos na ito, itatanim ko sa kanilang mga isip ang aking mga utos. So, yung pong sila, yung mga yon, mayroon pong nakatanim sa puso nila. Kaya may mga nagtatanong nga, paano po yung mga taong namatay na hindi nakaalam tungkol sa Panginoong Hesus? Yun po naman, meron pong, depende po sa kanila yon nung nabubuhay sila, kung yung kabutihan na nakasulat sa kanilang puso at isip ang nagawa nila, dun po sila huhusgahan. Kung ano po yung nagawa nila sa buhay nila.
Depende po yon. Kaya nga po sinabi ng ating Diyos Ama sa langit na itatanim. Hindi lamang po yung taga-Israel yan. Halos lahat ng kung saang tao sa buong mundo yan. Kasi unang-una po, ang mga taga-Israelita, hindi mo po masasabing nasa Israel lang. Kasi po, nag-scattered po around the world ang Israelite. Ang lahat po ng mga Jews, ang mga Huda, mga Jews. Kung tawagin ay Jews, yung mga Israel, bayang Israel, nagkalat po yan sa buong mundo kasi nung panahon ni Hitler yan, nagkanya-kanyang parang kumbaga sa nagkanya-kanyang pulas yan kung saan meron nga po sa atin sa Pilipinas niyan yung tinanggap ng ayon po sa history, tinanggap ng Manuel L. Quezon nga ba? Manuel L. Quezon ang tinanggap yata, ang gusto yata ng President Manuel L. Quezon kahit mga 3,000 yata po yun. Parang ganon. Pero ang napadala lang po sa atin sa Pilipinas ay 1,500 na mga Jews. Tapos yung iba kung saan-saan na. Kahit po dito sa Japan meron Kaya nga po, yung mga sinasabi ng Diyos na bayan niya, hindi lamang po yun nasa Israel. Lahat po ng parte ng mundo yon. Kaya may nasusulat din po sa Biblia na darating ang araw tatawagin niya ang kanyang mga bayan. Sa bawat kung saan-saan sila napunta, tatawagin. Yun po yung nasa, kung di ako nagkakamali, nasa Ezekiel yun yung chapter na yun. Ayan po. Kung meron po kayong pakinggan nyo na lamang po uli. Dito na po tayo sa 9 para po matapos natin yung 10. Ang pagsamba rito sa lupa at doon sa langit. Ito naman po tungkol sa pagsamba. Yung tinapos ko po ng 8 ay si Jesus ang ating dakilang saserdote. So maliwanag po na simula pa noon hanggang ngayon, dahil noon yung mga saserdoteng nagdaan, yun ay pinalitan na po ng Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus na po ang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng Ama natin na sumasalangit sa langit. Ito po, Kapitulo 9, ang pagsamba rito sa lupa at doon sa langit. Ang unang tipan ay may mga tuntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Itinayo ang isang tolda na may 2 bahagi. Ang unay tinatawag na dakong banal, naroon ang ilawan, ang hapag, at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalaway nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Naroon ang altar na sunugan ng insenso at ang kaban ng tipan kapwa balot ng ginto. Nasa loob ng kaban ang sisidlang ginto na may lamang mana. Ang nagdahong tungkod ni Aaron at ang mga tapyas na bato na kinatititikan ng tipan. At sa ibabaw ng kaban ng may mga kerubin. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakilalang naroon ang Diyos. Nalililiman ng kanilang pakpak ang luklukan ng habag. Ngunit ito'y hindi na namin ipinaliliwanag na isa-isa ngayon. Gayon ang pagkakaayos ng loob ng toldang kanilang sambahan at ang mga saserdote ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging ang dakilang saserdote ang nakapapasok sa ikalawang bahagi at minsan lamang sa isang taon
siya sa isang taon. Siya'y may dalang dugo na inihahandog sa Diyos dahil sa mga kasalanan niya at ng mga tao, kasalanang nagawa nila ng hindi nalalaman. Sa gayon, kaayusan, maliwanag na ipinahihiwatig ng Espiritu Santo na ang daang patungo sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang mayroon pang unang bahagi. Anino lamang ang mga iyon at ang ipinahihiwatig nila'y ang panahong kasalukuyan. Ang mga kaloob at ang mga haing inihahandog doon ay hindi nagpapabanal sa sumasamba. Ang ginagawa nilang ito'y nauukol lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis, mga alituntuning panlabas na umiiral hanggat di binabago ng Diyos ang lahat ng bagay. Ayun. Kasi po noong unang panahon, may mga ritual po ang mga Israelita. Ayan, sinabi nga na merong yung kabanang tipan, tapos may parang dalawang pinto. Bago ka makarating doon sa pinaka kabanang tipan ng Diyos, ay meron kang papasukan na isang pinto. Doon po sa panahon ni Moses ay may kurtina yun kurtina sa una at may kurtina sa pangalawa. Tapos yung pong kabanang tipan, mayroon pong dalawang kerubin doon na parang tumatakip doon sa kuwan ng kabanan Diyos, na ibig sabihin ay nandun. So ang kabanan Diyos ay nandoon. So ito po ay noong unang panahon. Pero ngayon po kasing sa panahon na ng Panginoong Hesus, iba na rin. Iba na rin po ang kung noon po nagdadala pa sila ng mga dugo para ihandog, para panghugas ng kasalanan sa mga kasalanang hindi sinasadya. Kasi meron po kasing mga kasalanang sinasadya at hindi sinasadya, di po ba? Yung mga kasalanan na hindi mo naman sinasadya na magagawa mo, yon. Meron pong may naghahandog po sila ng dugo para ihandog sa Diyos. Pero po ngayon sa panahon ng Panginoong Hesus, hindi na po kailangan yon. Kasi nga, mismong ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagbuwis ng dugo niya. Kaya nga po ipinagbabawal at kasalanang walang kapatawaran ang pagkain ng dugo. Hindi po ito pinagbabawal lamang sa Muslim. Sa lahat po ng henerasyon yan. Kasi ang Panginoong Hesus ay hindi lamang pang Muslim. Sa lahat po, pati sa Gentile. Ang Panginoong Hesus ay ating Panginoong Hesus. Kaya po maliwanag na ang pagkain ng dugo, dahil sa ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay ibinuwis niya, ay paggalang po natin na hindi po natin kakainin ng dugo, sapagkat ang dugo po ay buhay. Kaya po ang mga kumakain lamang ng dugo sa ngayon ay yung mga taong matitigas na ang ulo, matitigas ang puso. At kapag patuloy po kayong kumain ng dugo, lalo pong patitigasin ang inyong puso. Na ibig sabihin, hindi kayo makakaunawa. Kaya po, ingatan po natin at sikapin natin na sundin ang batas ng Diyos. Dahil ako rin po dati kumakain ako ng dugo, dinuguan. Kasi lumaki ako na kumakain ng dinuguan. Siyempre, malay ko ba, hindi ko alam na ganun. At ako'y sarap na sarap pa sa dinuguan, ano po? Kaya lang talagang nung nabasa ko po mismo sa Biblia, ora mismo, hininto ko yung pagkain ko ng dinuguan. Tapos, at nagawa ko po yun Huminto ako. Tapos nung isang beses na meron pong pangyayari na pauwi ako ng probinsya, bumaba ako
nag-stop yung bus na sinasakyan ko sa bus stop. Doon sa sa stopover. Alam mo po ba, talagang ang kaaway, naku, ipinaamoy sa akin yung dinuguan, yung may pampaasim na sampalok, mayroong siling malaki. Naku, amoy na amoy ko po yung bango. Talagang, nung time na yung gutom na gutom ako. Imagine nyo po, gutom na gutom ako tapos na amoy ko yun, nawala sa loob ko yung ako pala'y huminto na ng pagkain ng dugo dahil nga sa aking sa aking pagsunod sa Diyos. Ito po totoo to ha, patotoo ko to. Tapos alam niyo po, bumili ako noon, kumain ako. Pero alam niyo po, pagkakain ko, nung papaalis na yung bus, kasi tapos na yung time ng stop Alam niyo po ba, sa maniwala kayo sa hindi, isinuka ko lahat yun. Naalala ko po ngayon na hindi na pala ako kumakain ng dugo at nakita ko yung pagkilos ng Diyos sa akin kung paano niya ako iniligtas. Yan. Isa pong patotoo ko yan. Kaya po dito sa pagbabasa ko, sa usapan natin na ito, sa usapang Hebreo, ay makikita nyo rin po't maririnig yung mga patotoo ko sa inyo, buhay na patotoo. Kaya, napakahabang panahon akong hinanda ng Diyos bago ako magsimula ng mga pagbabasa ng kanyang mga salita. Kasi, inihanda niya ako para maipakita ko sa inyo yung katotohanan. Kaya po, eto na po tayo sa Kapitulo 9:11. Ngunit dumating si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan, siya'y naglingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaumbagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo. Ayan po kasasabi ko pa lang, eto na Kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang mga abo ng dumalagang baka ay iwinasik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu. Ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Yan, maliwanag, po? Diba? Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala sa kanyang ipinangako. Kapag may testamento, kailangang mapatunayang patay na ang gumawa niyon sapagkat ito'y walang bisa habang nabubuhay siya at nagkakabisa lamang kung siya'y patay na. Maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay kung hindi sa pamagitan ng dugo ng mga hayop na inihahandog. Ipinahayag ni Moses sa mga tao ang bawat tungtunin sa kautusan. Pagkatapos kinuha niya ang dugo ng mga baka at ng mga kambing, dugong may kahalong tubig, isinawsaw niya ito
ang pulang lana at sanga ng isopo at winisikan ang aklat ng kautusan at ang mga tao kasabay nito'y kanyang sinabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipang ibinigay ng Diyos at ipinatutupad sa inyo. Winisikan din niya ng dugo ang tolda at ang mga kagamitan sa pagsamba ayon sa kautusan. Halos lahat ng bagay ay nililinis sa magitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Ayun. So, nung panahon ni Moses, ang ginagamit na pangwisik, panglinis, yung dugo na sinamahan ng tubig at yun po ay binabasbasan sa ating magitan ng ating Diyos Ama na buhay ayon sa kanyang ibinilin kay Moses na ibiniwisik dun sa mga dapat malinis. Pero sa ngayon, yun po ay noon. Yun po ay testamento, lumang testamento na kung tatawagin natin ngayon. Sa panahon ngayon po natin, New Testament na tayo sa Panginoong Hesukristo. Subalit although na maraming na bago dun sa kasulatan sa mga batas noon, pero sabi nga ng Panginoong Hesukristo, wala namang nabago doon. Kumbaga parang inelaborate lang yung mga kautusan. Parang ipinaliwanag lang yung mga kautusan na para maintindihang mabuti. Parang ganito, bibigyan ko kayo ng isang sample. Ang sabi po dito, noong panahon ni Moses, bawal makiapid. Pag sinabing makiapid, yung asawa ng may asawa, papatulan mo. Ganon. Yun po yung pakikiapid, ano. Tapos, at pag nahuli ka na nakikipagtalik ka doon sa asawa ng may asawa, noon, ang panahon ni Moses, babatuhin hanggang sa mamatay. Yun po. Ngayon, sa panahon ng Panginoong Hesukristo, ang paraan na ipinaliwanag ng Panginoong Hesus dyan, tumingin ka pa lang sa larawan na may pagnanasa. Larawan pa lang hindi mo pa ginagawa yung makipagniig ka sa isang tao Larawan pa lang na tumitingin ka ng masama at may pagnanasa. Consuming na po yun na nakikiapid ka. Yun, ganun po yung sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Kaya po maliwanag na hindi naman naalis yung kautusan noon. Kumbaga, inelaborate lang at saka binigyan ng mahabang kapaliwanagan. At saka yung para maintindihang mabuti. Kaya nga po, kung tutuusin, nung panahon ni Moses, kapag nakita kang nakiapid ka at nakipagtali ka dun sa asawa ng may asawa, dun ka palang babatuhin. Pero sa panahon po ng ating Panginoong Hesukristo, ay nakikita mo pa lang yung isang lalaki o isang babae na kakaroon ka ng pagnanasa o kaya yung larawan pa lang makikita mo magkakaroon ka na ng pagnanasa, yung sa isip mo pa lang, iniisip mo pa lang, yun po ay pakikiapid na ang suma total po nun. O tingnan nyo ba ang pagkakaiba, di ba? Kaya yun po yan, binibigay ko po sa inyong sample yan, ano po? Yung kapaliwanagan, maliwanag po siguro, ano po? Ito na po tayo sa kapatawaran ng kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo. Yan. Ang mga bagay na sa sambahang ito na larawan ng mga nasa langit ay kinakailangang linisin sa pamagitan ng ganitong hain. Ngunit higit na mabubuting hain ang kinakailangan ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Sapagkat pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit.
at ngayon nasa't harapan siya ng Diyos at nanamamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop, ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili at iya'y sapat na. Ayun po, sa kapatawaran po ng ating, kapag talagang nagsisisi po tayo ng tunay na tunay. Kasi ang Diyos Ama, alam niya ang puso natin, nababasa niya puso natin, ang isip natin. Alam niya, andun ang ating Panginoong Hesus Kristo, mediator natin, tagapamagitan. Kaya, kumbaga, ang Panginoong Hesus, pag humingi tayo ng tawad sa Ama, halimbawa, Diyos Ama sa langit, patawad po sa lahat kong mga pagkakasala ngayon. Ibinibigay ko po ang lahat ng ito, tinataas ko sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ganon. So, ang ating Panginoong Hesus po, kumbaga, ang siyang negotiator sa ating Diyos Ama sa langit. Kaya po walang makakarating na panalangin sa Diyos Ama nang hindi magdadaan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya po kung gusto nyo marating inyong panalangin, itaas nyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Naririnig nyo naman po siguro kung paano ako manalangin. Yung ganun po. Kaya ayan. Ito po, ituloy na po natin. Kung di gayon, kailangan sanang siyang paulit-ulit na mamamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamagitan ng haing kanyang inihandog, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. O ayan, maliwanag. Babalik po ang ating Panginoong Hesukristo hindi para sa makasalanan. Kaya habang hindi pa dumarating ang Panginoong Hesukristo, magsisi na tayo. Ano man ang kasalanan nating nagagawa, sikapin natin na wag na tayo magkasala, magsisi na tayo, bumalik na tayo sa ating Diyos Ama sa langit sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi po, kapag tayo'y pinatawad at bumalik pa ulit tayo sa pagkakasala, wala na pong kapatawaran yun. Dahil wala na pong, hindi na po mauulit yung tutubos ang Panginoong Hesukristo. Katulad po ng nasasabi rito, gayon din na may si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So meaning, lahat po ng mga tao, katulad ko, na kahit napakahirap ng buhay, nagsisikap na makaraos sa buhay, makatulong, kung may tutulong, tapos pagpatuloy ko yung layunin ng Diyos kung bakit ako naririto sa mundo. Eto na nga, kung magkakasama tayo, ginagawa ko dahil masaya po ako sa paggawa nito dahil ito'y sa Diyos ko ginagawa at sa tao. Dahil po ang kautusan ay nabuo po, yung lahat ng kautusan ay ginawa po, isinamaray sa dalawa lang. Yung love your God with all your heart, mind, and soul. And the second one, no less great, yung love your neighbor as you love yourself. Pero dun po sa love your God with all your heart, mind, and soul, nandoon po lahat yun. Kahit sabihin yung maiksi yung pagkakasulat na yun, lahat ng ukol sa Diyos, nandun po, napapaloob doon. Kaya kapag mahal mo ang Diyos mo, lahat ng gusto ng Diyos gagawin mo. Kapag mahal mo ang kapwa mo, lahat ng po pwede sa kapwa mo gagawin mo. Diba? Pero yun ay ayon pa rin sa Diyos.
Hindi yung noon ako, talaga ako, love your neighbor as you love yourself, no? Talagang lahat naman para sa kapwa ko, magagawa ko, gagawin ko. Basta hindi ako makatulong, nalulungkot ako. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, lalaman ko na love your God with all your heart, mind, and soul. Yun pala una. So, and then, after nung malaman ko yun, syempre, going straight ako, ginagawa ko yung para sa Diyos ko. Kasi, sa totoo lang, sa lahat ng pangyayari sa buhay ko, Diyos lamang ang tumulong sa akin sa lahat-lahat ng mga bagay na walang taong pwedeng tumulong kundi ang Diyos. Yan po. Kaya po yan, pagpapatunay ko kung bakit ako lahat ng makabubutit, makapagpapaligaya sa aking Diyos ay ginagawa ko. Yan na nga, ito po. Makapagpapaligaya sa Kanya to na nagbabasa ako para sa inyo, para kayo makaalam, para nyo makita yung kabutihan niya. Yun po yun. Kaya po ito, nakarating na tayo sa number 10. Kapitulo 10, matatapos din po natin to, no? Sa 36 pa lang tayo, minutos. Matatapos po natin, makakabasa tayo hanggang 10. Ito po, ang kautusan, Kapitulo 10, ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. O ayan. Di ba, merong nangyayari ngayon, taon-taon pa rin, naghahandog pa rin. Taon-taon, sige, naghahandog pa rin sila. Hindi nila alam na useless na yun. Wala na pong halaga yun. Depende po dun sa taong naghahandog. Kung maghahandog kayo, dapat alam nyong malinis ang puso, isipan at buong kaluluwa nyo. Epekto pa yon. Pero kung handog lang kayo na para lang nagdaan na hangin, natapos, tapos wala na, useless po. Magpapagod lang tayo. Ayan po, nakalagay naman. Ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng mga haing inihahandog taon-taon. O yan, maliwanag. Kung napapatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Subalit, ang mga haing ito pa nga ang taon-tao'y nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan. Ay, tingnan nyo, mas lalo pang nagugunita nila yung kanilang mga kasalanan taon-taon. Ayan po, maliwanag na nakasulat dito sapagkat ang dugo, subalit, ang mga haing ito pa nga ang taon-tao'y nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. O yan. So, alam nyo na ha. Maliwanag po itong binasa ko. Kahit maghain pa kayo ng 10 baka, 10 manok, 10 baboy, 10 kung ano-ano, useless, wala na pong ibig sabihin yon. Hindi na po siya makabuluhan o hindi na po siya effective. Kaya wag na po, sayang lang, kawawa lang ang baka, kawawa lang ang manok. Bayaan nyo na lang mabuhay yung baka, mabuhay yung baboy, dadaan pa. Ayan po. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. O yun. Di ba maliwanag? Hindi niya ibig. Sabi ng Panginoong Hesukristo sa Diyos ating Ama ha, dahil diyan nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain.
Ibig sabihin, naghanda ang ating Diyos Ama sa langit ng katawan na papasukan ng Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Nagagamitin bilang handog. O yan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan, sapagkat siya'y sa pagkautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. O yan, maliwanag na maliwanag po yan ha. Sa bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon din mga hain, subalit hindi makapapawi ng kasalanan. Ang mga haing iyon, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. O ayan, maliwanag po yung nangyayari po natin ngayon sa ating panahon ngayon, nasa huling panahon na po kasi tayo. Ang kumikilos po dyan sa lahat ng pangyayari sa mundo ay kontrolado na po at ang ating Diyos Ama na po ang kumikilos dyan dahil ang ating Panginoong Hesukristo ay nakaupo sa kanan ng Ama. So, ibig po sabihin, hinihintay na lamang po nakalagay dito at naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Sa makatwid, sa pamagitan ng isa lamang paghahandog ay ang kanyang pinapaging banal magpakailanman ang mga nililinis niya. O ayun. Kaya po tayo, pag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, tanggapin natin ang bukal sa puso natin, ialay natin ang ating buhay na sa ating Diyos Ama sa langit at sundin na natin ang lahat ng aral ng Panginoong Hesus dahil ang ating Panginoong Hesus ay ibinuwis ang buhay sa atin para tayo magkaroon ng panibagong pagkakataong makaniig at makuha ang pag-asa na makasama natin ang ating Diyos Ama sa langit. Dahil ang tao isang beses mamamatay at meron tayong taong loob. Yung taong loob natin na yun ang makakasama sa ating Diyos. Ngayon, kung ang ating katawang lupa ay nagwalang hiyalang dito sa mundo, ang ating katawang lupa ay walang ginawa kundi gumawa ng kasalanan sa mundo, gumawa ng kasalanan sa kapwa, ay kawawa po yung taong loob nyo. Alam nyo na kung saan papunta yung kataong loob nyo. Yung taong loob nyo, ibig sabihin, yun yung habang buhay yung inyong katawang lupa, yun po yung nakakakita, nakakarinig, para tayo kumilos. Yun po yun. Ngayon, kapag namatay na yung katawang lupa, yung taong loob na yun po ay buhay yun. At meron siyang kapupuntahan, isang daang patungo sa impyerno at isang daang patungo sa langit. Yung daan po na yun, bawat daan na yun, depende po sa gawa natin dito sa mundo. So, in short po, kung ano po tayo dito sa mundo, yun, ang choice natin para sa taong loob. Pero kung talagang magpapakabuti tayo, kahit tayo hirap na hirap dito sa mundo, meron pa tayong buhay sa everlasting na
Walang kasing gandang buhay. Kung tayo dito, sa totoo lang, kung tayo dito hirap na hirap talaga at ayaw na natin sa totoo lang dito sa mundo, napakaganda ng inihanda sa atin ng Panginoong Hesukristo sa piling ng ating Ama at ng maraming anghel. Yan, napakasarap po nun. O ito po, nasa Hebreo Kapitulo 10:15 po tayo. Ang Espiritu Santo'y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Unay sinabi niya, ito ang aking magiging tipan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip. At kanya ring sinasabi, pagkatapos hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinapatawad na ang mga kasalanang hindi kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. At kanya ring sinabi, pagkatapos hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan, sapagkat ipinatatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Ang galing. Ito po, ito pong banal na espiritu, ito po yung pinadala ng Panginoong Hesus sa mga taong nagbagong buhay, tinanggap ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay, at ang kalooban ng Diyos ang sinasabuhay nila. Kasama po nila itong banal na espiritu na ito. No question to ask. Kasi po, yan po mismo ang ipinangako ng Panginoong Hesukristo. Lumapit tayo sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban. Ayan, lumapit tayo ng may tapat na kalooban. Ayan po, sinasabi, Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ang dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang pangako sa atin, at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa. Ito po yung love your neighbor as you love yourself. Ito po rin yun. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na nga yung nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ito na po yun sa panahon natin ngayon. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy na pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito po yung sinasabi ko na pag nagsisi na tayo, tapos bumalik din tayo, nagpabalik-balik tayo, wala na pong kapatawaran dahil wala na pong maihahandog dahil isang beses lang mangyayari yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya yun po yung mga nagpipinitensya, nagpapapako sa oras sa Lenten season, bali wala na po yun. Sinasaktan lang po nila ang kanilang katawan at natutuwa lang dun yung kaaway ng Diyos sa ginagawa nila sa katawan. Kasi ang katawan ng tao ay templo ng Diyos. Kaya gustong-gusto ng kaaway yung ginagano nila yung katawan nila kasi galit ang kaaway sa tao. Kasi mahal nga ng Diyos. Ngayon, kung bibigay natin
yung kagustuhan ng kaaway, nako paano pa yun? Sikapin natin, tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo. Hindi natin kailangan saktan ng ating katawan. Tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo, magbagong buhay tayo, sumunod tayo sa aral, makinig tayo ng salita ng Diyos sa buhay natin. Tapos, magpasalamat tayo sa lahat ng natatanggap natin, maging pagsubok o kahit anuman, dahil lahat ng iyan, everything happen for a reason. Yan po, tatandaan natin. Ang lahat ay nangyayari dahil may dahilan. Kaya po kung may trial, isa po yun sa magbibigay sa inyo ng katatagan. Kahit po trial, eka nga. Ayan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihandog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Wala nang natitira kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating, ang paghuhukom at ang nagngangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Naku po, ayan. Batay sa patotoo ng 2 o 3 saksi, ang lumabag sa kautusan ni Moses ay walang awang pinapapatay. Gaanong kabigat na parusa sa kanila, ganong kabigat na parusa sa akala ninyo. Gaanong kabigat na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa taong humahamak sa anak ng Diyos, sa lumapastangan sa dugo na nagpatibay sa tipan at nagpapabanal sa kanya, sa humahamak sa mahabaging espiritu, sapagkat kilala natin ang nagsabi ng ganito, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang hatol ng Diyos sa buhay sa mga taong gumagawa ng ganito. Kaya po wag na kayong kumain ng dugo, pakisuyo, maniwala na kayo dahil nilalapastangan nyo yung pagsakripisyo ng Panginoong Hesukristo, yung pagbuhos niya ng dugo. Yung kumakain lang po yung mga ng dugo ay yung mga taong isinumpa. Gusto nyo bang masama kayo sa mga taong isinumpa? Sapagkat kilala natin ang nagsabi ng ganito, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Kakilakilabot ang hatol ng Diyos na buhay sa mga taong gumagawa ng ganito. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit hindi kayo nadaig kung minsan kayo'y inaalipusta at pinapahirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot ng kayo'y agawa ng ari-arian. Naku, tingnan mo, halos lahat po dito, meron akong patunay Nagawan ako ng ari-arian, pinagbintangan ako, sige, iniyak ko lang yon. Pero sinagot ako ng Diyos. Ayan, isa to sa sinagot ng Diyos sa akin. Kung minsan kayo inalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon, dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot ng kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo,
Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Ayan, ito po lahat itong nagbigay sa akin ng ng katatagan, ginamot lahat ng sakit ng sugat sa puso ko, yung mga sama ng loob ko. Yan yan itong isa sa binabasa ko sa inyo. Kailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at paparito. At ang paparito ay darating, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ayan po, ang galing. Ang sarap magbasa. Ako po, pag ako nagbabasa, talagang halos ayaw ko nang tumigil pagka nagdire-diretso. Kaya po ayan, pag po may mga hindi kayo masyadong ulit-ulitin nyo po itong record natin, nasa inyo po yan. At malaking kaligtasan at kapayapaan ang maidudulot sa inyo ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Dahil kayo'y tatatag, maiintindihan ninyo kung paano kayo lalaban sa buhay, kung paano nyo paglalabanan yung higit sa lahat. Yung kalaban natin, na kalaban din ng Diyos, na nagbibigay at nagbabato ng kung ano-ano sa buhay natin sa araw-araw. Kaya po, mga kapatid, kaibigan, kamag-anakan, sa lahat sa mundong ito, kapatid sa Panginoong Hesukristo, lahat kakilala at kasamahan o mga kasamahan sa trabaho, ang aking anak na ngayon ay nasa trabaho, maraming salamat po. O Diyos Ama sa langit, dito po tayo mga kaibigan, mga kapatid, dito po tayo magtatapos sa panalangin. Hanggang sa muli po, subaybayan mo po ang aming pag-aaral, Ama, sa pagitan ng iyong banal na Espiritu. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, ang lahat po ng ito ay ipitinataas namin, papuri namin, pasasalamat, pagluwalhati at pagluwalhati sa iyo, Ama, pagsamba, ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyong walang hanggan at dakilang pangalan. Salamat po, Ama. To you, O living Father, God be the glory. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. Salamat po, Ama, sa masarap at napakasarap na pagkain ng kaluluwa na muli mong ipinagkaloob sa amin. At nawa po ang aking mga kasamang kapatid na kaibigan at kakilala, kamag-anak na nakikinig, Ama, ay lumagi ka rin po sa kanilang buhay at ibigay mo sa kanila ang tunay na kaliwanagan at maghari nawa ang iyong kaharian sa kanilang buhay sa araw-araw. Ito po ang samot dalangin ko po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Hanggang sa muli po, mga kapatid, kaibigan, ito po ay nai-record natin ngayon. Nawa po ay magkaroon kayo ng higit sa sapat na kalakasan sa araw-araw sa pakikinig nito. Dahil ako po mismo, kahit nabasa ko na, ay lumalakas pa ng lalo ang aking kalooban at tumatatag pa. At lalo pa akong may nakikita uling kayamanang karunungan na dito sa binabasa ko. Sige po, magandang hapon at pagpalain kayo ng ating Diyos Ama sa langit sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.